Hello, good morning guys. Kasama mo sa business. Pinanaw sa aking mga followers, sa aking mga viewers dito sa aking YouTube channel Kasabang TV, sa aking mga subscriber. Sa umaga na ito ngayon, nandito naman ako sa isa kaparte ng lagayan ng manok ko. Magpakitag sample pruiba sa inyo. Bago ang lahat ipagpatuloy ko, dagtungan ko yung sinasabi kong tungkol sa linya ng tibak. Salamat muna pala ko sa inyo na lahat, sa aking mga subscribers. Thank you sa inyo, lalo na kayong bagong mag-subscribe sa akin at saka sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Thank you sa inyo sa pagbigay support sa aking channel, sa aking YouTube channel. Kasama ko na ito na siya, ipakilala ko na sa inyo. Ito siyang hawak ko nga manok. Bata ko lang ito. Yan. Tingnan niyo ang pahit. Ito siya. Process ko ito ng Boston Sweater. Ang ina nito, sweater. Ang ama din, Boston Sweater, yung bandin ng bakbaka na to times winner ko. Yung pinakita ko mga videos ko nga, pinakita ko sample pruiba sa inyo nga hindi ang kahit 6 na taon na yon sa akin. Hawak ng manok na yun, 6 na taon na talaga. Ito siya, dilaw dig pa kasing kulay din ang damit ko, dilaw din. Ito ang idagdag ko pala sa tungkol sa tinatin. Ito tingnan nyo, namana sa ama nga 2 times winner ko, hindi 6 na taon ang manipis. Yan o, manipis dito. Yan, yung dito niya mga talampakan. Kaya kayong mga baguhan pa lang, ma-advise ko talaga sa inyo, pipiliin nyo ang lead niya, pati inahin na hindi mataba ang dito siya, hindi umbok. Pati sa lalaki, kasi doon naman na. Kasi ipaliwanag ko sa inyo, ako dati sa probinsya, kaya naisinod ko itong tungkol sa antibacterial, pinagdaanan ko na yan. Damuhan ang talianan ko nga sa probinsya dati. Pero ang manok ko kasi magtaba dito, ang mga talampakang linyadang napalahi ko noon, karamihan ng talampakang. Kasi kahit damuhan ang pinaglagyan ko, pagdating doon sa ispar na siya sa lupa, mauntog ito malakas, lalong matigas ang lupa, kaya may konting bato-bato tamaan niya dito, mauntog ito malakas pag-atak ganon, galing sa liparan, balsak ganon, manumaga ito. At saka mapansin mo kinabukasan, inangat-angat na ang kabilang paan yan. Yan totoo. Tapos kung pagka kinaumagahan yan, lalong umambon-ambon, basa ang damo, makaapak, sisip-sip yun. Magkaroon na ng mamamaga, magkaroon o nana sa loob. Gagaling yun, gagamutin nyo. Kasi marami naman nagturo sa paggamot sa tibak. Pero ako talaga, sa observasyon ko, kung magkatibak ng isa ka manok, babalik-balik lang yan. Lalong din yan nagtibakin talaga. Kasi di naman po pwede di mo kukunin sa talian yan. Kung i-ensayo mo, i-practice mo sa lupa. Sabi ko sa inyo, pag salputan, pag bagsak nito, mauntog ito. Malumagat talaga yan. Hindi maiwasan yan. Kaya sa mga malaking farm, ginagamot nila yan. Pag tibakin nila, ina-out kaagad yan. O kaya ginalaban nila pag bumalik. Yan ang ano yan. Pero dito sa mga lahing hindi tibakin, kahit lupa ang pinaglagyan ko dito, hindi damuhan, wala kong manok-tibakin dito. Tingnan nyo naman ang ano nito, 6 na taon na, pero malinis pa rin ang paa. Okay maglakad kasi hindi nagka-tibak. Lupa yan ang pinaglagyan ko, pero hindi pinitibak ang aking mga manok. At saka kagaya din, ang sikreto ituro ko sa iyo, kagaya na sa akin mga plantain na yan, pag umulan may kawayan yan, parang hindi magputi. Alisin ko yan para sila makapukalay kay ginibaliktad ko ang lupa. Niwawalis ko muna ang mga dumi-dumi nila, mga ipot nila. Tapos ginibaliktad ko ang lupa, ginibaliktad ko yan. Parang sariwa pa ang lupa din, malalambot. Kasi kung hayaan lang din ninyo laging inapak-apak, ang titigas ang lupa, magkaroon din tibak ang manok nyo kung mataba dito lahit tibakin. Umbok ang dito sa lampakan niya, makakapal. Yan ang sekreto din yan kung lupang pinaglagyan para hindi magkaroon tibak ang mga manok nyo. Yan totoo. Kahit hindi nga lahing tibakin ng manok, at tulang kung simento ang paglagyan mo, hindi mo panay linis, tapos kailangan sa simento
may sapinan mo ng kawayan, sinahigan mo ng kawayan din yan. O kaya buhangin yung sinasabi ko sa unang mga videos ko. I-content ko na sa aking sa ano yata sa Reels o kaya sa TikTok account ko na maglagay ng box, magawa plywood doon po sa buhangin bago ilagay ang scratch pin, itakip para makapukalay kayo ng manok. Pero kung pinapaapak mo rin sa simento, kung tayong mga backyard birders, kung dito tayo sa mga syudad-syudad ng manok, yan ang maganda din gawin nyo na gagawa ng plywood box, buhusan mo ng isang sakong buhangin doon, tapos bago mo ilagay yung ganyan na scratch pin, itakip sa manok mo. Hindi rin katibak ang manok mo kung hindi lahing tibakin. Kasi kahit hindi lahing tibakin, kung di ka rin maalaga nito, pag nagasgasan ito, na-infection, lulubo, lalaki din ito mga maga. Magkatibak din ang manok mo. Kasi karamihan nila napansin ko pag dating ng mga manok nila, mga 2 years old na, 3 years old, mga makapal na, tibakin na, bakal sa banggano na. Yan totoo na sa pag-alaga yan. Kasi sinabi ko sa inyo, pinagsiniran ko ito pag-alaga ko ng manok ko yan. Okay ang mga pangatawan sa mga manok ko. Pag ako'y magpasisiw, kasi may konti ako sa alaman sa pag-alaga ng manok, nagseminar ako, walang masayang mabuhay sa aking mga suko. Karamihan buhay na buhay yan. Katulad nito, walang namatay sa mundo. Pati dito lahat sila buhay at marami ito. Yan lang. Sana mayroon kayong mapulot at matutunan sa umaga nito ngayon sa akin. Bukas ulit naman ibang topic naman mga kasabong ipapaliwanag ko sa inyo. Ulitin ko, maraming salamat sa inyo sa pag-support sa aking channel, sa aking YouTube Kalyo Kasabong TV. Ang masabi ko lang sa inyong mga baguhang magsabong, huwag kayong magsawa sa pagpanood sa mga upload ng videos para dito makakuha kayo ideya kung paano din nyo alagaan na mabuti na malakas malusog at mga tawan sa inyong manok na mabuhay lahat ang inyong alagang sisi, walang nasasayang yan. Yan lang, tigis ko po.